Take 4. Narrator. Dumulong na ang mga panuwin sa habag-kainan. Tila siyang-siya si Padre Sibila na lumapit sa mesa. Si Padre Damaso ay mukhang inis. Sinisikaran naman ni Padre Damaso ang lahat ng madaanan hanggang sa masiko niya ang isang kadete. Hindi naman umiimik ang tenyente. Ang ibang bisita naman ay magiliw na nag-uusap at pinupuri ang masarap na handa ni Kapitan Tiago. Kapitan Tiago. Buenos noches, señores y señores. Mga bisita. Gracias, el Kapitan Tiago. Narrator. Pagkalipas sa ilang sandali, ay kumain rin ang mga bisita. Mga bisita. Napakasarap po ng mga pagkain. Kapitan Tiago. Maraming salamat. Huwag kayong mahiba. Huwag kayong mahiya pala. Kumain na lang kayo. Doña Victorina. Wala ka bang mata? Baka matitapakan ang buntot ng bestita ko? Tenyete. Meron pa ginang. Dala mas malinaw pa kaysa sa mata nyo. Kaya lang ay nakatingin ako sa kulot ninyong buhok. Narrator. Sa aming kabisera, upo si Ibarra. Ang magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pari kung sino sa kanila ang dapat na lumikuron. Padre Damaso, kayo po dapat ang umupo doon. Dahil kayo ang padre kumpisor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Padre Damaso. Hindi padre, kayo po dapat ang umupo dyan dahil kayo ang kura sa lugar niyon. Kung kaya't kayo ang karapat-dapat at karapat-dapat na umupo. Narrator. Uupo sana si Padre Sibila, ngunit napansin niya si Teniente Guevara at nagkukunwaring ialok ang upuan. Padre Sibila. Ginoong Teniente, nasa lipunan po tayo at wala sa simbahan kaya ang upuan ito ay para sa inyo. Teniente. Hindi ho, Padre. Ayos lang kayo ako kaya na lang umupo. Kayo na lang po umupo. Narrator. Narrator. Agad na tumanggi ang Teniente dahil nakahalata ito na mapapagitna siya sa dalawang praile. Tanging si Ibarra lamang ang nakaalala ng mga alok ng kay Kapitan Tiago at wala naman sa dalawang padre ang nakaalala. Tapos ng Ibarra. Tara na po, Kapitan Tiago, kumain na po tayo. Kapitan Tiago. Huwag niyo na ako palahanin. Ang handang ito ay bilang pasasalamat sa mahal na Birhen dahil sa inyong pagdating. Oy, isipin na rin ng tinola. Ipinaluto ko talaga ito dahil alam ko matagal na rin kayong hindi nakakakain ng tinola. Narrator. Ipinasok ng serbidor ang tinola. Bumulong ng dasal ng Dominicong pare na hindi sinagot ng iba. Sinadya man o hindi ang napunta kay Padre Damaso ay panay upo at na may isang talop na leeg at makunat na pakpak ng manok, samantalang sa Ibarra ay hita pitso at kay Ibarra naman ay lamang loob. Niligis ng pare ang upo at humigop ng sabaw. Padabog niya yung binaksak ng kutsara sa plato na lumikha ng malakas na kalansing at saka sinabayan ng tulak sa pinggan. Sa pagkainan ay nag-uusap-usap ang bisita habang nandito si Crisostome Ibarra. Laruhan. Ilang taon na kayo hindi nakakauwi? May 7 taon na po. Maaaring nalipat niyo na Pilipinas. Malay pong magyari yan. Maaaring malimot ko ang aking bayan, ngunit ako hindi makakalimot. Lalaki may pulang buhok. Ano ang ibig niyo sabihin? Crisostome Ibarra. 1 taon na ako hindi nakakabalita sa ating bayan. Aking mistulang 1 dayuhan na hindi alam kung kailan at kung paano namatay ang aking ama. Teniente Guevara. Gano'n pala. Doña Victorina. Salamat kayo naroroon at hindi nagpahatid ng kahatid-kawan. Nagikasal kami ng diborsyo ay gumabli kami sa Espanya. Sa Ibarra. Nitong mga huling 2 taon ay nasa Alemanya at Polonia, Rusa ako. Doña Victorina. Para kayo nagigipag-usap? Sa Ibarra. Wika po ng bansang kinaroonan ko ang aking ginagamit. Padre Damaso. Marunong din ba kayo ng Ingles? Ibarra. 1 taon po ako nanira sa Inglaterra, nakahalubila ng mga taong Ingles lamang ang nasa salita. Lalaki may pulong buhok. Alin ba sa po sa Europa ang inyo nagustuhan? Ibarra. Bukod pa sa Espanya, pangalawa kong bayan ay ang alinmang bansa sa Europa. Laruha. Sa paglakbay ninyo sa maraming bansa, anong pinakamalaking bahay na nakita nyo? Narrator. Usisa naman ni Laruha. Matagal bago nakasuot si Ibarra. Okay, end of part 1. Oh, Elijah.
paano pala ako ito yung script na ginamit natin noon?